Mga kapuso, pang-5 araw na po ngayon ng News TV Quick Response Team dito po sa Hulo, Sulu. Kasama na sa mga iniimbestigahan ngayon, kaugnay po sa kambal na pagpapasabog nitong linggo na ikinamatay ng 22 tao ang isang babaeng namataan sa Hulo Cathedral bago ang mga pagsabog. Naka-lockdown pa rin ang Hulo, Sulu at patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para malaman kung suicide bombing nga ba ang nangyari. Narito po ang aking report. Mga hibla ng buhok, mga pinaniniwala ang bahagi ng spinal column at bumbunan ng tao. Yan ang mga na-recover ng mga taga-National Bureau of Investigation sa unang araw ng kanilang post-blast investigation kahapon. Ang mga ito posibleng galing daw sa iisang tao. Magkakatabing nakuha ang mga parte ng katawan sa pwesto ng choir sa Cathedral of Our Lady of Mount Carmel. Iniimbestiga ng NBI kung galing nga ang mga ito sa suicide bomber. Intelligence received before should complement what we are doing now. Kailangan namin yon to reconstruct para malaman ng EOD natin kung gaano kalaki at ano yung ginamit dyan. Isinasa ilalim na rin sa DNA test ang iba pang bahagi ng katawan na naunang nakita sa cathedral pagkatapos ng pagsabog. Ayon kay Sulu Provincial Police Chief Senior Superintendent Pablo Labra, kwento raw ng isang witness, isang babaeng namataan sa loob ng cathedral noong ginaganap ang misa noong January 27. Bahagi na siya ng investigasyon ngayon para matukoy ang nasa likod ng kambal na pagsabog. Sinabi pa raw ng isang saksi sa mga otoridad na pagkatapos ng pagsabog, nakakita siya ng bahagi ng katawan na posibleng galing sa naturong babae. Lahat ng mga namatay, accounted po natin. Na-interview po itong mga families ng mga victims who died. Part ng pagtatanong ng mga investigators natin kung did the cadavers nitong mga namatay nilang mga relatives lost any body part, ang wala naman. Ibig sabihin kung may dismember man na mga andyan lang. Paglilinaw ng Sulu Police, hindi patiyak ang anggulo ng suicide bombing. Ganito rin ang sinasabi ng NBI Western Mindanao Regional Office. It is highly probable but not confirmatory kasi all the declaration will have to pass doon sa special task group na composed ng Task Force Sulu, itong ARMM Regional Office, itong NBI at saka yung special task group na PNA. Mga kapuso, isang pambihirang tanawin. Kung inyong makikita, nasa likuran ko po ang Hulo Cathedral at nagbabayanihan po ang mga pulis, bumbero, sundalo at yung mismong mga parokyano, mga residente. At inaayos nila, sila na po. Iniipon nila at ipinoporma itong mismong loob ng simbahan. Inaalis po nila yung mga kalat, yung pong mga marka ng naganap na kambal na pagsabog para ihanda na ang Hulo Cathedral para sa mga susunod na araw na kung saan magsasagawa na rin po ng banal na misa. Makaraang masuspindi ito dahil po sa nangyari. Kung makikita nyo nariyan pa ang seat of explosion, pero ang mas higit na nakatutuwa sa aming nasasaksihan ngayon, mga kapuso, ay inaayos na yung Hulo Cathedral. At yung pong ibang sa ating mga kababayan narito sa choir loop. At magpapatuloy daw ang pag-aayos na yan hanggang sa mga susunod na araw para agad nang makapagsagawa agad ng banal na misa dito po sa Hulo Cathedral. Wala pa rin katiyakan kung hanggang kailan ang lockdown sa kabisera ng Sulu. Dama rin sa Metro Manila ang mahigpit na seguridad. Bawal na magpasok ng mga bottled liquid sa loob ng MRT, LRT 1 at 2. Kasama riyan ang bottled water. Ayon sa pamunuan ng MRT, sumusunod lang sila sa kautusan mula sa NCR Police Office. Ang pulisya naman, ginagawa lang daw ito para hindi makalusot ang mga nagtatangkang gumawa ng karahasan. Naka-alerto naman ang mga otoridad sa Quiapo Church ngayong unang Biyernes ng Pebrero. Kumpara sa pangkaraniwang araw, mas maraming pulis ang nakabantay ngayon doon. Pati ang mga motorsiklong nakaparada sa labas ng simbahan, pinapaalis. Ang mga backpack, matagal na raw ipinagbabawal ng pamunuan ng Quiapo Church. Pero marami pa rin ang nagdadala. Hindi naman ma-check lahat dahil sa dami ng nagsisimba, kaya mga pulis na rin ang nag-inspeksyon ng mga bag kanina. Pinaiikot din sa paligid ng simbahan ng mga K9 unit. May mga dumating ding mga miyembro ng SWAT para sa dagdag seguridad. Nag-inspeksyon kanina sa lugar.
si NCRPO Chief Police Director Guillermo Eliazar para tiyaking sapat ang security personnel. Ipinadala na ng National Bureau of Investigation sa main headquarters sa Maynila ang mga nakalap na ebidensya sa isinagawa nilang post-blast investigation sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral. Kabilang dito ang mga shrapnel o bakal at mga bahagi ng katawan ng tao. Tungkol sa mga nakitang posibleng bahagi ng bomba, mahigpit daw na nakikipag-ugnayan ng NBI sa mga taga-Philippine Bomb Data Center. Update po mula rito sa Hulo, tuloy ang operasyon ng mga tropa ng gobyerno. Kanina lumabas mula sa Camp Bautista, dito po sa Busbos, Hulo, ang mga tangke ng militar. Hindi po nagbigay ng detalye ang Joint Task Force Sulu kung saan tatakbo ang mga tangke. Ang sabi lang, dagdag pwersa raw ito sa mga sundalong nakikipagsagupa sa mga kalaban.